Hi po mga kapasta. Gusto ko lang magkwento nitong nangyari sa amin ng mga kaibigan ko sa camping. Bago po ang lahat, ang pangalan ko nga pala ay Frank. Taga Bicol po ako. Born and raised dito for almost 30 years din. Isa akong call center agent sa tech department ng kumpanya namin. Bali, ako po ang taga-resolba ng mga problema ng mga customer tungkol sa gadget nila na binili sa kumpanya namin. Para hindi na po humaba masyado, ito po ang kwento. Noong 2021, nagkayayaan kaming magbabarkada na mag-camping sa may paanan ng bundok Isarog dito sa lugar namin. Dati na kaming nagka-camping dito at talagang na-enjoy namin yung experience. Kaya naman gusto sana naming maulit yung experience na yon. And yun nga po, 5 kaming magkakasama nang pumanik kami sa matarik na trail nitong bundok. Dito sa amin, parang mythic place itong bundok Isarog. Sobrang daming kwento ang nagkalat tungkol sa mga diwata, duwende, kapre na makikita lang daw sa kakahuyan nitong napakagandang bundok. Siyempre, ako po, skeptical ako sa mga ganitong klaseng kwento. Kasi naman, sino pa bang naniniwala sa mga duwende at diwata sa panahon natin? Kahit mga Gen Z ngayon, hindi na natatakot sa mga kwentong aswang na sikat noong kabataan ko. Mga 6 p.m. Paakyat pa rin kami sa trail na talagang ginawa para sa mga hikers. Nadulas yung isa sa mga kaibigan ko doon sa madulas na part ng trail. Natumba siya. Gumulong pabalik doon sa kababatuhan at muntik pang mabagok yung ulo niya. Buti at naisangga niya yung kaliwang kamay niya sa impact. Alalay kami agad sa kanya kasi delikado yung ganoong klaseng bagsak. Kung sa ibang part yun ng trail, baka nahulog siya sa bangin. Napilayan siya sa paa. Parang na-dislocate yung ankle niya at sobrang daming sugat sa katawan niya. Kaya naisipan naming doon na magpalipas ng gabi sa lugar na yon. May nagsuggest na bumalik na lang daw kami para magamot din agad yung injured na kasama namin. Pero nagkasundo rin kaming lahat na masyado ng madilim ang trail. Kaya baka may isa pa sa aming ma-injure din. Ang plano, ipagpabukas na lang ang pagbalik. So yun nga po, doon na kami gumawa ng bonfire gamit ang mga nakolekta naming tuyong sanga sa palibot. Nagkwentuhan kami habang nakapalibot doon sa bonfire habang yung kasama namin nandoon sa tent niya. Hindi makalabas kasi masakit pa raw yung sugat niya. Pinainom na namin siya ng painkiller kaya nakatulog. Nang lumalim ang gabi, naisipan namin na bumalik sa kanya-kanyang tent. Papasok na kami nang mapansin ko na maliwanag yung tent ng kasama naming injured. Tinuro ko yun doon sa iba naming kasama. Sabi nila, baka raw flashlight lang. Pero ako, iba yung kutob ko. Lumapit ako doon sa tent at sinilip yung natutulog naming kasama. Muntik na akong mapasigaw sa nakita. Ang daming maliliit na nilalang na lumiliwanag ang lumilipad-lipad doon sa loob ng tent. Dumadapo sila paminsan-minsan sa sugat ng injured naming kasama. Tapos lilipad ulit. Mga fairies po yun. Maliliit na diwata na may maliliit din na pakpak. Hindi ko po alam kung bakit nila ginagawa yon. Tumakbo ako pabalik doon sa sarili kong tent. Nahiga at nagtalokbong. Buong gabi akong hindi nakatulog. Nag-iisip din nga ako kung sasabihin ko ba sa kanila yung nakita ko. Pero ang naisip ko, siguradong pagtatawanan lang nila ako kapag nagkwento ako sa nakita ko.
Kasi sino ba namang maniniwala sa ganon? Kinabukasan, magaling na yung na-injure naming kasama. Sabi niya, ang ganda raw ng panaginip niya. Parang dumalaw daw siya sa langit. Tapos pagising niya, wala na yung mga sugat niya sa katawan. Pati yung dislocated ankle niya, magaling na rin. Hindi nila maipaliwanag yung nangyari. Ako naman, alam ko na. Dahil yun doon sa maliliit na diwatang nasa tent niya nung gabi. Ilang beses pa kaming nakapag-camping doon sa bundok Isarog. Madalas tuwing may long weekend nagpaplano na kami. Hindi ko na na-encounter yung mga diwatang yon. Kahit pa nga lagi ko silang hinahanap tuwing nandoon kami sa bundok.